Danica, wala na akong mapuntahan. Kailangan ko ng tulong mo. Makaswelto talaga rin Moises si Malu. Aasa pa rin siya sa tulong ng mag-ama. Dumiretso naman si Moises sa mismong dorm ng Crestwood kung saan pumuslit ito ng tulog yung gwardya at habang nagroronda ang ibang guards. Pagkatapos naman ng trabaho nila Divine ay sinabihan niya si Jaime na mag-order na lang sila ng pagkain at sa bahay na lang sila kakain, pero pinilit naman ng matanda na kumain sila sa Japanese restaurant. Sabay sinabihan niya si Divine na isama nila si Felicia, pero sinabi nitong sila na lang munang dalawa. Nang pababa na sila sa hagdan ay saktong dumating si Eleazar na lasing at may dalang baril na sinumbat niya kay Jaime na sinunod niya ang gusto niya na magparaya siya para maging presidente si Rafael. Sabay tinanong niya kung asaan si Danica. Giniit naman ni Jaime na kailangan niyang mag-reconsider na mas tatagalan pa niya ang paghawak niya kay Danica para masigurado niyang hindi na magiging threat si Eleazar sa pamilya nila. Kaya agad namang nilabas ni Eleazar yung baril niya at tinutok niya kay Jaime. Kaya sinita niya ito dahil sa mga kilos niya. Sabay sinaad niyang malamang mas matagal pa ang pagkikita nilang mag-ama. Napasigaw na sinabi ni Eleazar na nangako si Jaime sa kanya, pero sinaad ng kuya niya na binabawi na niya ito at kailangang matuto ni Eleazar na mali ang makipagtigasan siya sa kanya, na baka ang mangyayari ay magkakaroon ng reunion si Danica at ang nanay niya. Dahil dito ay nanggigil si Eleazar na hinarang ni Divine ang sarili niya. Sabay sinanyasan niya na umalis na ito, kaya sinunod naman si Eleazar dahil nasabi na ni Rafael sa kanya nakakampi na nila si Divine. Pagkaalis ni Eleazar ay sinita ni Jaime si Divine kung bakit humarang siya na baka siya ang nabaril ni Eleazar kung sakali. Nang makarating sila sa restaurant ay nagpasalamat ulit si Jaime dahil sa ginawa ni Divine. Binola naman siya ni Divine na narealize niyang ang akala niya ay kaya niyang iwan si Jaime, pero hindi pala dahil mahal niya ito, kaya hinalikan ni Jaime yung kamay niya. Sakto namang tumawag si Rafael kaya sinabihan siya ni Jaime na sagutin niya, na agad namang tinanong ni Rafael kung may balita na siya at kung alam na niya kung saan tinatago ni Jaime si Danica, na sinad niyang andoon na siya. Sabay sinabihan niyang isisend niya yung email sa kanya, kaya nag-gets agad ni Rafael na kasama niya si Jaime. Nang nabanggit ni Jaime si Eleazar ay pasimpleng tinanong ni Divine kung kumusta si Danica. Sabay pinaalala niyang hindi niya pwedeng itago ng napakatagal ang dalaga at tinanong niya kung anong plano niya, pero sinaad ni Jaime na siya na lang ang bahala doon, kaya hindi niya sinabi kay Divine kung asaan ang dalaga. Agad namang tinawagan ni Mercedes kung pauwi na si Rafael, lalo't nasa hideout pa siya kung saan nila tinago si Diego, pero sinaad naman ni Rafael na may isa pa siyang meeting kaya kampante ito na hindi muna siya umuwi. Habang sinubukang tumakas ni Danica pero hindi niya ito nagawa. Dahil hindi naman alam ni Moises na hostage ni Jaime si Danica, ay kokontakin niya ang dalaga para magpatulong na makausap niya si Eleazar, pero si Eric na ang may hawak ng cellphone ni Danica, kaya malalaman niyang sa Crestwood nagtatago si Moises. Mahuhulog si Moises sa patibong ni Jaime dahil si Danica ang gagawin nilang pain at magpapanggap silang makikipagkita ang dalaga sa kanya, pero sila Eric at David ang manghuhuli kay Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.